Dahil sa kanya, ang mga mangkukulam o mga witch at wizard, gumanda ang reputasyon, ikinatuwa at ikinagiliw pa ng mga bata. Si Harry Potter, may isa na namang pelikula. At muli, kahit sa Maynila, may isang epidemya. Taong 1997, noong ipakilala ng manunulat na si J.K. Rowling sa buong mundo ang series ng mga libro tungkol sa buhay ni Harry Potter. Umikot ang kwento sa pagkakatuklas ni Harry sa mundo ng mahika at ang pakikipaglaban niya sa mga kampon ng kadiliman. Ang mga librong ito, tinatayang bumenta ng 400 million na mga kopya sa buong mundo. Until he is ready. Good luck, Harry Potter. Matagumpay rin itong naisalin sa mga pelikula na pare-parehong tumabo sa takilya. At nito lamang Miyerkules, idinaos ang premiere night ng pinakabagong Harry Potter movie. Thank you. They're coming. Ang part 1 ng Harry Potter and the Deathly Hallows. Nobody else is gonna die. Not for me. As a fan, sobrang excited. Tapos, inintay namin to ng sobrang tagal. Tapos, we'll get to watch it together. And so, I know this is gonna be a really memorable experience. Sa premiere night, tulad ni Cherie, may mga dumalo ring naka-costume. Albus Dumbledore. May mga nag-ala Dumbledore at Lord Voldemort. Medyo frustrating din kasi makakat siya in the middle, but ito, very excited na papasok na in a while. I'm not a specific character, I'm just a Slytherin student. Dito na rin nagkita-kita sina Cherie at ilan pa sa kanyang mga kasama sa Hogwarts, Philippines, grupo ng mga Pinoy fans ni Harry Potter. Umaabot na raw sa 500 ang kanilang mga miyembro. Pero ang pinakamainam daw na paraan ngayon para magkaroon ng Harry Potter experience sa Universal Orlando sa Florida sa Amerika, kung saan nito lamang Hunyo binuksan ang kauna-unahang Harry Potter theme park. Makikita rito ang replika ng ilan sa mahahalagang lugar sa buhay ni Harry Potter, katulad ng Hogwarts Castle. Meron din ditong shops at restaurant na ang mga ibinibenta halaw rin siyempre sa libro. Walang dudang isang cultural phenomenon si Harry Potter. Itinuturing pa ngang malaking event sa buong mundo ang pag-release ng mga libro nito. At hindi lang yan, ang Harry Potter series na isalin na sa mahigit 60 wika. Good morning, class. Good morning, Sir Elena. Ang science teacher na si Nolan, bukod sa kumpletong set ng Harry Potter books na Ingles, meron din siyang Korean, Spanish, Irish, Thai at Arabic editions. Hindi man daw niya naiintindihan ang mga ito, minabuti pa rin niyang magkaroon ng mga kopya. Ito yung replica ng letter na sa Harry Potter. Pagdating sa loob, ito yung acceptance letter from Hogwarts School with my name at saka yung isa naman ay yung mga requirements for the school. Wingardium Leviosa. Si Nolan kasi, kolektor ng mga Harry Potter memorabilia. Si Harry Potter naman kasi madali siyang sakyan yung character niya. So, naging interesado ako sa pag-collect ng mga bagay dahil masyado siyang parang may magic doon sa mga bagay na Harry Potter. Nagsimula raw ang kanyang koleksyon sa paisa-isang pagbili ng librong Harry Potter hanggang umabot na sa mahigit 1,000 ang kanyang mga Harry Potter collectibles. Mula action figures at DVDs, trading cards, magazines, posters, t-shirts at mga laruan. Hanggang sa mga sulat ni Harry Potter at ticket sa train. Subalit sa lahat ng kanyang koleksyon, pinaka-espesyal daw ang figurine na ito. Ito yung authenticity certificate na papatunay na these items na kinuha sa buong mundo ay 5,000 pieces lang. Okay, so ako yung pang 4,997 collector nitong figure na to with battling with the mountain troll.
Kompleto rin si Nolan sa mga magic wand. Wingardium Leviosa. Mga favorite ko itong mga wands. Kasi pag hawak mo siya, feeling mo, meron siyang mga talagang special magic at saka pwede ka mag-cast ng mga spells. I must be the one to kill Harry Potter. Hindi raw katakataka kung pumatok sa ating mga Pilipino ang kwento ng buhay ni Harry Potter. Hindi raw kasi ito nalalayo sa mga sinusubaybayan nating mga soap opera, kung saan ulila at ang mga inaapi ang bida. And it is mine. Say abracadabra. Voila. Idagdag pa riyan na tayong mga Pilipino mahilig din sa magic. Sa pamamagitan ng isang nag-post sa Facebook account ng aming programa, nakarating sa aming kaalaman na nagkalat daw sa Olongapo City ang mga street magician. Kagaya na lang ng magician na si Jess, na kayang-kayang kumain ng lobo, magpalutang ng mesa sa ere, at magpasayaw ng tungkod. Wala man daw siyang magic spell katulad ni Harry Potter. Ang bisa di umano ng kanyang magic nakadepende sa matinding konsentrasyon. Siguro mga elementary, nag-ano na ako. But, hindi masyadong dahil bata pa dahil tsaka wala nagtuturo. Walang right learning. Kaya kung ano lang yung makuha ko sa mga nanonood ako ng magic sa TV nung araw, ginagaya ko siya. Para mas mapalaganap daw ni Jess ang magic sa kanilang lugar, bumubuo siya ng grupo ng mga street magician. Sa husay ng mga street magician sa Olongapo, tila ba nagagayuma ang mga manonood. Souvenir na yung sayante. Ano ka naman ako dito kay Kuya? Pero ang magic nakukuha lang daw sa tamang timpla at lasa. Pagpasok pa lang sa restaurant na ito sa Quezon City, kapansin-pansin ang tila mystical nitong itsura. Para bang nababalutan ng hiwaga. Sa dingding, nakasulat ang iba't ibang love spell o orasyong pang-pag-ibig. Nagkalat din ang mga babasahing may kinalaman sa salamangka at pagkakaroon ng kapangyarihan. Ngunit ang talaga raw magic sa restaurant na ito, ang kanilang mga putahe. Hindi raw nila ito nilagyan ng anumang potion. Subalit tsak daw na magagayuma ang titikim. It's a theme restaurant based on love. Kaya sabi ko, Gayuma siguro is a good name. Parang catchy siya. Tapos, I'm open kasi to reading books on New Age or whatever, kung anong thinking. I'm not a practicing Wiccan or ganon, pero nagbabasa po ako. Dahil din daw sa pangalan ng kanilang restaurant, marami raw lumalapit sa kanila para humingi ng tulong sa problema sa pag-ibig. The names of their food is catchy. So parang you keep on wondering what's that. So yung mga wala kami, in-order namin. Kahit pa yung mga hindi pangkaraniwan, kayang-kaya nating makamtan. Basta't sipag at tiwala sa sarili ang ating pinairal, tsak magagawa natin lahat. At yan ang tunay na magic. Susunod, dahil Pasko na naman, mga Christmas pasyalan. Pasko na naman, o kay tulim ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ang tunay na magic ni Harry.